Maganda at masayang araw sa inyo, mga giliw naming tagapanood, mga ka-understanding, culture, society, and politics. Alright, bagong taon, bagong buhay, ang bagong DepEd itulay. With my partner, Sir Eric. Isang maligayang bagong taon po sa bawat isa po, no? So, welcome po sa episode number 6 ng quarter number 2. Ang ating topic ngayong episode nito ay the human responses to emerging challenges in the contemporary society. Okay, batiin natin ang Tutor Leo, yung ating mga masugid na taga-subaybay, no? Okay, of course, from Aurora Senior High School, no? From Isabela, no? Okay. Tutor Leo, batiin natin yung ating mga ano. Okay, from Aurora Senior High School, good afternoon. From Mary Grace P. Pangilinan, ABM 11 Burial. Yan. So mga anak, don't forget to like and share sa inyong wall ang ating online na pag-aaralan ngayong araw na ito. Okay. Yun. So, okay, si guest tutor, turn best tutor, no? So lagi nating kasama, no? Mula quarter number 2. Ang gamit nating module ay ang NCR. Target natin ngayon, Sir Leo, at sa ating mga UMSTASTIC learners na ma-examine ang iba't ibang hamon ng ating kontemporaryong lipunan. Okay? So review tayo sa ating mga UMSTASTIC at mga ka-understanding, no? Narito ang picture. I-type ninyo sa ating comment box ang inyong interpretation. Okay, don't forget. Tutor Leo, ano ba yung nakikita natin? Your answer. Parang ang gagawin nila dito, Tutor Eric, is i-describe lang nila kung ano nasa picture. Ay, ganun kadali, no? Ilarawan nila ano yung mga nakikita ninyo sa image, no? Then, after that, makikita natin yung kaugnayan nito sa ating previous episode. Okay, magandang hapon sa ating former Cutie of the Week, Grace Kilor. Ang tanong, may hirang kayang Cutie of the Week this second sem ang dating Cutie of the Week na si Grace Kilor? Abangan na yan sa next episode namin. Tatawagan namin kayo, sorpresa namin babanggitin ang inyong mga pangalan. Kaya antayin nyo lang ang message namin ni Sir Leo. Okay, Tutor Leo? So yung kulay blue, nire-represent nun ay ang kalalakihan. Okay, Tutor Leo? Yung babae naman, nire-represent niya yung mga kababaihan wherein marami siyang mga hindrance. So, okay. So racing kasi dito eh. Racing Tutor Leo, kasi halos, Tutor Leo, nakita natin yung dadaanan ng blue guy ay tila walang harang kumpara dun sa babae, no? Sa lane ng babae. Go ahead, Tutor Leo. Okay, sino kaya sa kanila, yung babae o lalaki ang maunang makakarating sa finish line? Yan. Okay. Sino kaya sa tingin ninyo ang unang makakarating sa finish line? Yun na lang, Tutor Eric. Laika Natividad Abubo, isa sa mga candidates natin para sa Cutie of the Week this second sem. Sige nga, atayin natin ang kanyang sagot. Hello, Angie Flores, Hazeline Duarte. Okay. At sasabihin natin kung bakit yun yung mas mabilis na makafinish sa race na yan. Yan, Tutor Eric. Okay, ang nakikita ko dito sa mga hurdles sa lane ng babae ay tila mga appliances na konektado sa mga house chores ng isang babae, no? Sige nga, Tutor Leo, identify natin sa ating magagaling na UMSTASTIC Cuties of the Week, no? Okay?
Magandang hapon sa aming napakagaling na UCSP teacher, no? At dati ring na feature na guest tutor si Madam Eresa Benzon. Hello po from New Cabalan Senior High School. Okay, so nakita ko dito ay ang washing machine, gas stove, at mga cleaning materials, no? So, ito ay ang mga balakid o mga hurdles sa lane ng babae. Napakaswerte ng lalaki dahil he can freely race without hurdles, no, kumpara sa babae. Okay? So, ano kaya ang connection niyan sa ating previous lesson? Okay? So, nakita natin dito yung medyo may nakatayong structural bias against the women, no? In fact, gusto namin gawin natin tong calculator na to, no? I-calculate natin yung oras na ginugugol ng ating mga nanay, ng ating mga kapatid na babae, at ng sino mang babae sa ating tahanan, kung gaano katagal siya sa kanyang paglilinis at gawaing bahay. Okay? Ilang oras kaya? Ako, Tutor Eric, yung nanay ko, naglilinis siya 1 oras. Sa bawat Isang araw, oras. no? Okay. So, magko-compute ako 1 oras. Kung ikukumpara natin sa gawain ng isang lalaki, sa inyong palagay, may oras kaya ang paglilinis ng isang lalaki sa tahanan? Baka minuto lamang ang kanyang ine-exert, no? Na oras, no? Okay. Next question. Gaano katagal ang ginugugol ng ating mga nanay, ng ating mga ate, ng ating mga lola sa pagpaplano ng pagkain? I-type nyo lang ang inyong sagot, no? Hello, Madam Sherilyn Lucero, ang isa sa napakahusay na TBL teacher ng New Cabalan Senior High School. Hello po. Okay. Ma'am Sherilyn, i-type mo ang iyong sagot sa ating chat box, no? Sabi ni Grace Kilor, no? Running for duty of the week again. Meron si nanay na 1 to 2 hours, no? Okay. Yung mga tatay kaya, gaano katagal silang nagpaplano ng pagkain natin? Tutor Leo, may ideya ka? Kung ako compare mo sa tatay ko, malamang kahit 5 minutes tapos nang mamalengke yung tatay ko. Kasi isa lang bibili niya doon lang sa lugar, yung mag-stay yung tatay ko. Samantalang yung nanay ko, ikot siya ng ikot sa palengke. Ang dami niyang binibili at titignan niya talaga kung saang store yung pinakamura na pwede pagbilihan ng isasaing niya o iluluto niya para sa amin. Ganun yung nanay ko. Magtatagal siya ng 2 oras, maghihintay yung tatay ko, magagalit yung tatay ko, ang tagal mo naman, sabi ng tatay ko. Okay. Ganon. So magandang hapon sa ating multi-awarded Itulay tutor na si Sir Wilbert Benzon. Sabi naman ni Heavenly Heart, 1 to 1.5 hours. How about how much time per day does your mother spend in the washing machine or in the washroom area, laundry room? Okay. Kung ako tatanungin mo dyan, proud ako dahil tinutulungan ko ang aking katuwang sa buhay, no? Okay. So ako, per day, per week, I must say, 1 hour. So divided by 7. Okay. You do the math, no? Magandang hapon, Rosalie Pineda, 4 hours daw. Sa pantanong, gaano katagal ang ginugugol ng ating mga nanay, ng ating kapatid na babae sa pag-iigib ng tubig? Nakakalungkot isipin dahil may mga lugar sa ating bansa na napakahirap ng tubig, no? Sagot ni Princess Ventura, merong 1 hour per day ang kanyang ina, no? Okay, sagot naman ni Aiza Danao Marcos, 1 to 3 hours, no? Okay.
Ang tanong na naramdaman natin ngayong pandemic, no? Gaano katagal na natuturuan ng mga nanay ang kanilang Yung anak kanilang mga anak. sa panahon ng pandemic? Lalo't sa ating mga senior high school learners, no? I'm sure ang inyong mga nanay ay nanatiling household learning partner ninyo, no? Okay. Sagot ni Princess Domasilia Medina, 1 to 2 hours, no? So saludo tayo sa kay nanay, no? Dahil nagagawa niya pa rin i-guide ang kanyang mga anak. Okay. And the bigger question is, why do we need to quantify all this? Bakit natin kailangan bigyan ng numero ang mga gawain ito? Okay? I-type niyo sa ating comment box, no? At malay nyo, dahil sa sagot na nyo na yan, baka kayo ang ma-feature natin, Cutie of the Week number 6. Bakit kailangan bilangin ang mga oras na ito? Upang ipamukha ba natin sa mga nanay natin, na sa mga tatay natin, na panahon na para magkaroon ng sense of ownership sa mga gawaing bahay? Bakit kailangan natin bilangin? Tutor Leo. Para kasi sa akin, Tutor Eric, hindi kasi nabibilang kung gaano yung paghihirap ng nanay. As long na nandyan yung nanay mo, hindi namin measure kung gaano kahalaga yung time na binibigay niya sa akin. Ang malaga is magampanan niya yung pagiging nanay niya sa amin. Okay, eksakto. Dahil Tutor Leo, dahil halos underpaid ang ating mga nanay, no? So yan ay bunga ng kanilang pagmamahal, no? So saludo tayo sa lahat ng mga nanay at isa itong malaking hamon sa mga kalalakihan na tulungan ang kanilang mga katuwang sa buhay, no? At kayo, no, kayong mga anak na lalaki, panahon din para tulungan ang inyong mga nanay at ang inyong mga ate at ang inyong mga lola. Okay? So, ang pinagbabasahan dito, Tutor Eric, so lahat ng mga gawain doon sa bahay, kung may kapatid kang lalaki o babae, kailangan pantay-pantay. Yung kailangan, ang trabaho ninyo, lahat ng mga, yung labor na pinag-gusto, kailangan may tulungan doon sa bahay, lalaki ka man o babae. Bata ka man o matanda, kailangan pantay-pantay pa rin yung ibibigay na trabaho sa inyo. Maswerte tayo dahil nabubuhay tayo sa contemporary society natin na kung saan mas macho ang lalaking tumutulong sa mga gawaing bahay. Tapos na yung mga panahon na tila itinuturing niya tabu ang mga gawaing bahay para sa isang lalaki. Okay. Next tutor, yung ating pag-aaralan ngayon, mga kayum-static learner is about global warming. So what is all about global warming? Hamon sa ating panahon. Okay? Sige nga, mga yung static cuties natin, i-type nyo nga ninyo, ano ang inyong definisyon ng global warming? I-type ninyo, maybe using 1 to 3 words. Or lesser. Magandang hapon, Shirley Sebastian. Okay? Global warming. Magandang hapon, Kitayen Pernicia. I hope I'm reading your name accurately. Okay, sa araw ngayon, Tutor Eric, meron tayong palaro. Okay? So, ito yung magbubus sa atin kung ano yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? So, Tutor Eric, kailangan nilang i-unlock yung isang image. So, photo number 1. Photo reveal, no? In fact, kung suki ka ng Understanding Culture, Society, and Politics, I'm sure familiar ka na rito, no? So, ang layunin ng ating activity ay may unlock ninyo yung nakatagong imahe sa likod ng mga jigsaw puzzle. Ang nakasagot
ang nakapag-unlock sa image gamit ang pinakakaunting clue ay magkakaroon ng tsansang maging Cutie of the Week. So, ready na ba kayo? Ano kayang epekto ng global warming ang makikita natin sa ating photo reveal number 1? Okay, so meron tayong 9 jigsaw images blocking our effect of global warming. Magtanggal tayo ng isa. Okay? Oops! Ano kaya yan? Antayin natin ang kanilang, baka magkaroon sila ng ideya, no? Grace, Rosalie, Ann, Galisanao, Aiza, Alyssa, antayin namin ang inyong sagot. Tanggal tayo ng pangalawang clue. Okay. Ano kaya ang ibig sabihin kaya yan? Ano kayang magiging image niyan? Okay? Okay. Next clue, sir. Si Rosalie Pineda ay merong ideya, no? Okay. Sagot ni Mary Grace Pangilinan, ang kanyang definition ng kanyang global warming, it is unusually rapid increase in Earth's average surface temperature over the past century, primarily due to the greenhouse gases released by people burning fossil fuels. Okay, isang napaka-wow na sagot mula kay Mary Grace Pangilinan. Okay. So, yung mga keywords natin doon, no? Released by people. Unusual rapid increase in temperature. Okay? Oops! Ano yung nakikita natin? Okay. Lahat ng nakikita ko, tutor, puro Earth ang sinasabi. Pero Okay? yung middle image natin, Tutor Leo, mayroong na-reveal na object. Ano kaya yan? Okay. Red as in Reddish in pula. color. Ano kayang ibig sabihin niyan, mga katuyong statistic learner? Okay. Sagot ni Juliana, ni Aiza ay Earth. How about the object at the center of the Earth-like figure? Tayong tayo. Ayun. Okay, ano kaya yan? Okay. Magandang hapon sa ating kapwa Itulay tutor, Sir Joshua Reyes. Okay. Ito ay gamit sa science laboratory. Okay? Yan. Number 4. Ayan. Okay. Ang pinakamabilis na nakasagot kanina ay si Rosalie Pineda. Pag-iinit ng daigdig. Increase temperature. Increase in temperature. Correct. Okay. Alyssa Baisa, na isa sa mga posibleng maging Cutie of the Week natin this second sem. Hello, Alyssa Baisa. Okay. Galingan nyo pa sa photo reveal number 2. Okay, photo reveal number 1, rise in temperature. Bakit sinasabing rise in temperature, tutor? Kasi may tinatawag tayong greenhouse effect. Proseso ito kung saan yung init na dala ng araw ay sinisip-sip ng greenhouse gases. So itong greenhouse gases na nasa atmosphere, okay, dahil sa kanila, nadidistribute yung init sa buong mundo. Okay? Yan ang description ng unang definition ng global warming. Okay. Actually, Tutor Leo, dagdag ko lang, no? Napakaganda ng ideyang pinakawala mo, no? So, yung ating mga greenhouse gases, yan yung reason kung bakit yung init from the sun ay hindi na nakaka-escape sa ating planet dahil natatrap sila because of the greenhouse gases, no? Okay, kaya lalong umiinit ang ating daigdig. Okay? So, ang hiling ng ating ng mga bansa ay hindi na tayo umabot sa kinakatakutan, very alarming na 2 degree centigrade rise in temperature. Dahil pag umabot tayo doon, nako, it would be the worst case scenario, no, na nag-aantay sa atin. Okay? So, how about our photo reveal number 2? Okay, next photo natin.
Okay? Ano kaya yun? May bahay. Yung isa, blanco lang. Hindi natin nakikita. Ayun. Oops, may parang kulay brownish color dito, no? Tutor Leo, Kaya ano nga. kaya yan? Okay, hello, Ann Galistanao, Aiza Merlin. Okay, Giselle Molly Ordonio. Okay. Ano kaya yung nakikita natin? Okay, next. Okay. Sagot mga anak, ilagay sa ating comment box. Okay, ano kaya yan? Yan. Oops, nakita na natin yung pinaka-major clue. Okay, go ahead. Antayin natin ang inyong mga sagot, mga Yumstastic. Mostly pag umuulan, nakikita ko yan sa sa harap ng UST. Okay? Konting ulan, ang mangyayari, maraming tubig. Anong tawag natin doon? Yan. Okay, rising, sabi ni Rebecca, rising of sea levels. Okay? Pwede, pero meron pa tayong hinahanap na sagot, no? Okay. Severe storm. Okay? Sagot ni Jeya Kanama, na isa sa mga masugid nating taga-subaybay, ay pagbaha. Siya ang pinakamabilis na nakasagot, no? Okay? Sinundan yan ni... Tanggalin mo na, Tutor Eric, yung 2 at saka 4 para ma-reveal natin yung buong picture. Ayan, the flood. Okay? Sinundan din niya ni Charlene Angco, Princess Ventura, Darhin Apiado. Okay. Mga anak, dahil sa global warming, okay, pwede yung global warming, yung init niya, pwedeng mag-melt yung nasa polar natin, both polar natin. So yung global warming, ang siyang nagdudulot kung bakit nagkakaroon ng climate change. Climate change, ang pagtaas ng temperatura, okay, ay isa sa mga hudyat ng pagbabago ng klima. Okay? Dahil sa sobrang init, mas mabilis ang pagsingaw ng tubig or evaporation sa atmosphere. Kaya ito ay nagdudulot ng mas madalas na pag-ulan. Okay, kung makikita natin sa Metro Manila, konting pagbuwas lang ng ulan. Anong nangyayari, Tutor Eric? Kasi alam ko nakatira ka din minsan sa Manila. Konting baha lang? Correct, konting baha lang. Ay, konting ulan, meron ng baha. Oo. Tutor Leo, mabibisto ako nito kasi kapag tuhod ko na yung baha, kapag bewang ko na yung baha, ako ang ginagamit na indicator ng mga kaklase ko noon. Pag hanggang bewang ko na yung baha, sa kanila malamang tuhod pa lang nila yon. So yan, may idea na kayo mga yung statistic learner sa height ni Sir Eric, ni Tutor Eric. Okay. So, at saka another pa, Tutor Eric, meron pang isang uri ng baha na hindi siya galing sa ulan. Okay? So kung makikita natin sa Tacloban, yung storm surge ng Typhoon Yolanda, because of that, Tagalog niya is daluyang bagyo. Daluyong, tama, Tutor Eric? Daluyong bagyo, okay? Ito ay parang mala tsunami na pagtaas ng tubig dahil sa bagyo. So, dalawang types ng flood. Na umabot ng napakataas na, halos kasing taas ng mga Makati skyscraper yung inabot, no? So, in fact, kapag may pagbaha, 'di ba sabi nga kanina ni Tutor Leo, nagme-melt yung mga polar ice caps natin. Ang pinaka-apektado yung mga coastal countries, no? Okay? Kaya iyan yung mga laging nasa vulnerable index ng ating ng daigdig, no? Ayun. Okay, next. Photo reveal number 3. Ano kayang susunod na picture? Excited na ako malaman, Tutor Eric. Ano kaya yan? Okay. Number 1. Ano kaya yan? Drake. Christine Joyce Martin. Sige nga. Lance Mendoza. Ano kaya yan? Ang sabi ni Ann, it's La Nina. Okay, ang sabi ni Jeya, Bagyo. Tutor Eric. Okay. Tingnan natin kung sino ang tumama sa sagot. No? Okay. Actually, napakalapit ng kanilang mga ideya, no? Severity of weather events, no? So, dahil sa climate change, pinalubahan ito, pinalakas, pinasidhi ang ating mga weather events, no?
Kaya nga, yung typhoon dati na napakalakas, nagkaroon ng recategorization ang pag-asa dahil sa climate change, nagkaroon tayo ng super typhoon. Okay? At saka isa pa, Tutor Eric, ang panahon natin ngayon ay pabago-bago. Okay? When we say klima kasi, ito yung pangkalahatang kalagayan sa karagatan, anyong lupa, yung pagtunaw ng yelo doon sa mga two poles natin. Okay? So kung mapapansin nyo sa Pilipinas, November to May, makakaranas tayo ng mainit na panahon. Pag June to October, anong nararanasan natin is tag-ulan naman. So, pero tandaan natin ang normal na klima sa tinatawag nating climate change. Climate change kasi pabago-bago ng temperatura eh. Biglang tataas, bigla siyang bababa. Okay? Okay? So magandang hapon mula kay Aiza Merlin, no, mula sa Alibadabad National High School, isa sa ating mga very supportive schools, no. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, Alibadabad National High School. Okay, how about Pottery Bill number 4? Okay, number 4. Pagkatapos ng baha, ano kayang mangyayari? Ano kaya yung ibig sabihin na to? Tingin ko, dahil sa unang clue na to, magkakaroon na sila ng ideya eh. Ayan, parang may breaking apart. Yan, okay. Magandang hapon, Sensen. Dati rin nating dati rin nating masugid na taga-subaybay, no? Okay. Okay, okay, may nakasagot na, Tutor Eric, i-reveal na natin. Ayan, ang sagot ay ayun. Okay, very good. Sina Desiree Erenia and Cielo Pascual. Okay. Okay, nakuha niyo yung sagot? Drought, no? Okay. Dahil nga sabi natin, pabago-bago ang panahon, hindi natin matukoy kung ano yung panahon ng harvest. Kung minsan, nasasagasaan pa yung mga harvest time natin, no? Actually, nagkakaroon ng desertification because of this, no? Yung mga lupa dahil sa sobrang tuyo ay tila nagiging disyerto, no? Isa pang impact ng global warming, no? Okay. How about Pottery Bill number 5? Pero sa totoo lang, Tutor Eric, nagkaroon din tayo ng El Nino dito sa Pilipinas noong 1997 at to 1998, isang taon na nagkaroon tayo ng El Nino. Okay? Followed by the year 2010. At dahil sabi nga natin kanina, binago ng climate change yung severity ng mga weather events. Kaya yung dating drought for a short period of time because of the severity of the weather events, ayun, na-extend, no? Pwedeng umabot ng ilang taon. At in fact, isa yan sa mga tinuturong dahilan kung bakit merong conflict sa Middle East nung 2010, no? Okay. Ito yung mangyayari ngayon. Ito yung pinakamahirap ngayon, mga kayumstastic learner. Ang hirap magkaroon ng ganitong sakuna o kalamidad sa Pilipinas. Why? Why kaya? Okay? Okay. How about this? Pottery Bill number 5. Okay. What is your answer, mga kayumstastic learner? Type ang iyong sagot sa comment box. Okay? Parang related kanina sa nauna nating na Pottery Bill, no? Okay. Tutor. Okay? Kung familiar kayo sa halaman, ano kaya ito? Yan, tama. May idea si Darin Apiado na isa rin nating masugid na taga-subaybay, no? I-reveal na natin. Okay, Tutor Leo? Food shortage. Okay. So, malaking impact yan, no? Dahil sa dahil sa drought, ang effect ay food shortage, no? Ayon sa pag-aaral at eksperto, mga kayumstastic learner, okay, sa bawat pagtaas ng temperatura or 1 degree Celsius, bumababa ang ani ng ating mga magsasaka ng 10 to 15%. Okay? So, nakukulangan tayo dito kasi ng supply ng tubig. So, ang mangyayari dito sa mga halaman, malakas itong magpawis. Okay?
lalo na sa mga palay o sa mga corn holder natin, okay? Ang tawag natin sa pagpapawis ng halaman is what we call transpiration, na nagdudulot ng pagtutuyo ng ilang parte ng tanim. Okay? Maraming mga halaman o pananim ang nasasalanta dahil sa calamidad dito, okay? So sa madalas na pagulan din, hindi lang sa drought, kundi yung flood, okay? Isa sa dahilan kung bakit nawawalan tayo ng ganang magtanim din because of yung flood. Hindi natin alam kasi yung klima o yung climate change natin kung magkakaroon ng baha. Apektado din yung ating mga halaman. Minsan nga dito sa Isabela, anihan na, okay, magkakaroon ng biglang bagyo. Ang mangyayari, hihiga na yung palay doon sa bedding ng aming bukid. So what will happen, kapag hindi siya na-harvest ng isang week, so ang mangyayari, tutubo yung butil na nasa muddy, okay, na nasa lupa. So Okay. ang mangyayari, hindi mababawi ng farmer ang kanyang pinaghirapan due to that climate. At saka rito yung nutrients ng lupa, no, nawawala, kaya yung mga future crops ay pwedeng maapektuhan talaga, no. So nakakatakot yung kanyang implication in the immediate future, no. Auto reveal number 6. Okay, number 6. Yan na. Okay. Parang usok yun Oo nga. No? Okay. Oops. Ano kaya yan? Hello po sa mga taga-Aurora Senior High School, mga Asian na nanonood. City of Bogo, Magandang dito hapon rin, sa no? City City of of Bogo Science Arts and Academy, no? Dito rin, no? So, antabayanan nyo ang ating recognition sa episode number 8. Malay nyo, ang school nyo na, ang ma-feature natin, at kayo mismo, ang mahiram natin bilang Cutie of the Week. Kaya galingan ninyo sa inyong pag-comment sa ating mga interaction. So, Okay. at ito, ano ba yan, Tutor Leo? Anong sagot kaya yan? Okay? Okay? Yung image na yan yung kumakatawan sa ating lungs, no? So, dahil sa global warming, ang pwedeng maging epekto niyan ay health risk. Remember, dahil natatrap yung init at posible yung mga greenhouse gases, pwedeng makaapekto yon sa lungs ng isang individual, no? So, nakakatakot, no? Hindi lamang yon dahil samut-sari ang pwedeng maging health risk dahil sa global warming. Okay, photo reveal number 7. Ayan. How about this one? Okay, atayin natin, Tutor Leo, dahil napakaganda ng ibig sabihin ng image na to. Familiar ako sa laruan na yan. Nilalaro ko yan nung grade 6. Okay? Okay. Tama yung idea Kaya kanina yan, ni mga anak ko. Christine Joyce Martin kanina, no, dun sa photo reveal number 6. Tama ang iyong idea. Keep up the good work. The answer here is 2 words. Okay? Okay, 2 words ang sagot dito. Okay. Eksakto ang sagot nila Darin Apiado at Shelo Pascual. Ano ibig sabihin ng domino effect? Congrats! Ganon din si Jaya, no? Okay. Eliza Mahabol. Ano kaya ibig sabihin ng domino effect? I-reveal mo na, Tutor Eric, kung anong sagot. Okay, yun. Okay. Ay, Everything happens in a series of events, no? So, after ng isang implication due to global warming, matutumba na naman ang isang domino tile hanggang sa magkaroon siya ng series of effects, no? Series of implication. Series of adverse and negative environmental effect. Okay. Yan, sunod-sunod na calamity. Speaking of calamity, shout out po sa mga waterproof kay Odette, no? Mabuhay po kayo. At sa mga kapatid nating dumaramay sa mga Odette survivors, maraming salamat po. And totoo yung kasabihan, the Filipino spirit is waterproof. Kaya kahit anong bagyo ang strike sa atin, nandiyan ang mga Pilipino, laging may pag-asa. Okay. Okay? Additional pa, Tutor Eric, dalawang klase ng ating climate change.
yung diniscuss namin ni Tutor Eric is natural na salik o proseso. Okay? Yung pangalawang proseso, kung bakit nagkakaroon tayo ng global warming at climate change because of human activities. Ano nga ba yung mga human activities na ginagawa ng mga tao kung bakit nagkakaroon tayo ng global warming? Sige nga, isulat ninyo nga sa baba, sa comment section natin kung bakit nagkakaroon tayo ng global warming dito sa ating mundo. Okay, Tutor Leo, meron tayo ritong blame pie, no? In-slice natin yung pie, then sino kaya ang may kagagawan ng global warming? Ayun na. Dito papasok yung tanong ko kilalanin ngayon. nga natin. Kilalanin nga natin, sino kaya ang pwedeng sisihin? Sino pwede nating bigyan ng blame pie? Ako gusto ko egg pie. Purpose, 11 Beryl from Aurora Senior High School. Magandang hapon. Okay. Sino ang may kagagawan na nararapat lamang bigyan ng blame pie? Okay. Sino? Sagot ni Jaisel Bundok, people. Sagot ni Grace, human. Correct. Walang duda na ang tao ang pangunahing sanhi, no, ng pagbabago ng ating klima. Okay? Tayo man ang makakatanggap ng blame pie, pero ang good news, tayo rin ang number one na pwedeng makapag-combat sa ating hamon ng climate change and global warming. Okay? Ang good news, bawat isa can have your piece of the pie. Okay? Ang bawat isa ay pwedeng mag-ambag ng solusyon laban sa global warming. Yan. Sabi ni Sensen, mga taong walang disiplina. Okay? Very good yung sagot niya. Correct. Tutor Eric. Kasi mostly mga tao, yung mga gumagawa ng mga ganyan, sa totoo lang yung mga malawakang, yung mga nagpuputol ng kahoy, yung gumagamit ng makinarya na ang usok-usok magpatakbo ng mga sasakyan. So, yung mga agrikultura din, sila yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng global warming. Kaya hinahamon natin ang ating mga Humastastic learners na ano ang pwede mong gawin para makatulong sa paglaban sa climate change. I-type ninyo ang inyong sagot. Okay? Hello, Claire Escobar. Okay. Joyce Cadiente Ramil. So ano yung pwede nyong gawin, no? Sige, magbigay tayo ng clue para mamaya sila naman ay makapag-type ng kanilang sagot. Okay? Ano kaya yan? Ito yung prompt para magkaroon kayo ng ideya. Okay. Yan, nakikita ko yung mga sagot nila, no? Sagot nila, Grace. Gusto ko yung sagot ni Grace D. Kilor. Okay? Sige nga. Reuse water, recycle product, and conserve energy. Tama nga naman si Grace. Okay. Speaking of energy, this one is related to energy, this image, no? Okay. Ano kaya energy connected itong ating image? Solar power, correct. So, dahil sa mataas na pagkonsumo ng kuryente, nakakataas yan ng temperature ng ating daigdig, no? In fact, dati merong isang advocate ng laban sa climate change, Miss into climate change. Actually, isa sa mga microphone, no? Pero nasilip yung kanyang energy consumption ay napakataas, no? So, parang very ironic, no? Very contrasting, no, yung kanyang advocacy sa kanyang action. Sana hindi tayo gano'n, no? Okay. Your piece of the pie, how about this? Ano ang pwede mong gawin para labanan ng climate change buhat sa image na ito? Okay? Parang paborito ko yan, at saka ni Manny Pacquiao. Okay, malunggay, no? Ano ang connection nito sa climate change? Okay, hinahamon natin ang ating mga Humastastic cuties na i-connect ninyo sa laban natin sa climate change. Ang mga gulay na ito. Ano pwedeng nating gawin, okay? No? So, sagot? Okay, pag-start ng nursery para sa plants ng
para sa makakain, ganon. Okay, Yung sagot makakain yung idea, no? sa Okay. Darhin Apiado, ang sagot niya. Gusto ko yung sagot niya. Okay? Okay. Magtatanim siya ng halaman Kasi para sa kanilang pamilya. the more the more meat products we consume, the greater is our carbon footprint, no? Dahil yung methane na na inaano nila, na nire-release nila, plus yung transportation, di ba? So kapag gulay, makaka-menos yun sa ating carbon footprint, no? So ang galing, no? Ang gulay ay susi sa tagumpay laban sa climate change, no? Okay. Ano naman kaya ito, no? Okay. Food cart. Food cart. May sagot ng Tapos, food anong cart. icon yun, no? Ano pang sagot nila? Okay, eat more Eat vegetables. vegetable. Go local. No? Dapat Okay. tangkilikin natin yung mga produktong matatagpuan sa ating local area. Bakit? Anong connection sa laban natin sa climate change? Sige nga, i-type nga ng ating magagaling na yung statistic cuties, no? Nahamon natin sina Darin Apiado, Shelo Pascual, Princess Ventura, Myla Faith Corpus. Okay? Bakit napakahalaga ng when you buy local sa laban natin sa climate change? Okay? Kagaya na nabanggit natin kanina, less transportation. 'Di ba sabi nga natin, yung mga vehicles natin ang nagre-release ng mga toxic na greenhouse gases, no? Kaya lalong nagpapainit sa ating planeta. Pero kung bibili tayo ng mga local products, makakaasa tayo na yung kanilang transportation, yung kanilang carbon footprints ay lesser. Yan. Food cart ang gamitin para hindi magkaroon ng usok, sabi ni Grace Kilor, no? O kaya bicycle, no? Yan. Yan. Kaya masaya tayo dahil yung mga food delivery, no? Ang kanilang ina-employ na kanilang mga tagapag-deliver ay mga nagbibisikleta, ano? Okay. How about this one? Paano tayo makakatulong sa pag-battle, pang-combat sa climate change through this picture? Ano ang nakikita ninyo, mga anak? Garbage, trash can nakikita ko. Tapos, ano ba yan? Tutor Leo, mga pinagkainan. Food waste, no? Oh, yeah. Mga tinapon. Saring-saring mga bagay ang nilalagay doon sa basurahan. Pero anong dapat ninyong gawin as a learner kapag nakakita kayo ng ganyang picture o ganyang senaryo sa palengke o sa bahay ninyo? Okay, ba ideya si Darin Apiado, no? Proper segregation of waste, no? Dahil yung mga compostable products pwede natin ibaon sa lupa at mapakinabangan natin. Samantalang yung mga okay, ang nakakatakot kasi dun sa mga meaty products again, pag tinapon natin, sa halip na inubos natin ng efficiently, ay magiging ano yan, no? Methane, then again, magiging greenhouse gas. Again, magpapainit ng ating planeta, no? Okay? So, Ay, wait lang. Tama, Tutor Eric, yung sinabi ni Grace D. Kilor kanina na yung proper segregation by reduce, bawasan yung pagkonsumo, reuse, correct. Gamitin uli, and recycle. Pakinabangan muli yung sa ibang anyo, yung ating mga basura. Then, resource conservation, magtipid tayo sa pinagkukunan nating yaman. Okay? Dahil Tutor Leo, yung witty or sometimes yung medyo pilosopong sagot, bakit? Uubusin ko ba yung pagkain ko? Mabubusog ba yung daigdig? Pero, hindi niya mabubusog, pero mapipigilan ang climate change, no? Kasi sa bawat meaty products na pinabayaan mo lang, makakapag-release yun ng methane, no? ng greenhouse gas. Ang effect, iinit ang ating daigdig. Samantalang yung mga compostable products, makakatulong pa sa nutrients ng ating lupa. No? Okay. Next. Bagay sa kanila to, no? Anong ibig sabihin ng image na ito?
Okay? At malay nyo, ito yung performance task ninyo sa susunod na episode. Okay? Tutor Leo, gustong-gusto ko rito yung green na t-shirt, tsaka yung malaking sapatos, no, na green din, no? Na parang Ano nagsasabi kayang ng ibig carbon sabihin footprint, yan? no? Gustong-gusto ko rin yung The blues, yung green at saka yung malaking sapatos na green. ako yung blue, yun ang color ng ating earth, no? Pinapaalala kaya, ano kayo pinapaalala sa atin? Tapos ano yung hawak niya? Hindi pang New Year yan, ha? Okay, ano kaya yan? Ano kayang gagawin natin? Okay, mga anak. Okay? Ang clue dyan, 1. Correct, Darin Apiado, 1. no? Last episode, sabi natin, maging malala kayo ng inyong area, no? Si Malala, no? So ngayon, maging advocate tayo ng green ng laban sa climate change at global warming, no? Okay, speak up, promote, and be an advocate, sabi ni Mary Grace Yeah! Pangilinan. Yan ang sabi ni Mary Grace Pangilinan. A very solid answer. Okay. Advocate, Makiisa tayo. inform, Ay, educate. ibig sabihin, Tutor Eric, makikisa tayo sa mga tree planting. Okay? Correct. Kapag nagkaroon yung inyong barangay ng ganong programa. Okay? Nakapag 3-point shot si Shelo Pascual. Advocate, inform, advocate. Okay. How about this one? Alam ko, bata pa kayo para gawin ito, no? Pero ano kayang pwedeng gawin ninyo? Kung you are too young to do this, anong pwede niyong gawin? Na related sa ating image kanina. Okay? If you are too young to vote, at least mag-suggest kayo ng mga green advocates na ating mga candidates, no? Okay? Sabihan niyo yung inyong mga voting relatives, no? This is the candidate para sa ating future. Okay. Okay. So again, hinahamon namin kayo ni Tutor Leo, create a social media post that will empower the youth to take action against climate change. Inaantay pa rin namin ang sagot ninyo kay Malala. I-message nyo lang si Tutor Eric and Tutor Leo. Lalo sa mga Isabela, Aurora Senior High School. At dito lang kami ni Tutor Eric and Tutor Leo, nag-aantay. How will you promote your green advocacy? Okay, be creative. Okay, dahil dyan, Tutor Leo, ang pinakamataas na marka na maaring makuha sa pag-aaral ng kultura ay pang-unawa. At kung may unawaan, tiyak na sisibol ang kapayapaan. This is your tutor, Sir Leo Pianghel from Aurora Senior High School, SDO Isabela. Abangan ninyo mula 4 to 6 ang ating mga napakagaling, napakahuhusay na Yumstastic tutors, no? Okay? Dahil malaga ang inyong komento, mangyaring pumunta sa feedback form na ito or scan ang QR code.